Kapatid, ang pagsisilbi sa Panginoon ay sumasaklaw yan sa wide range of actions and attitudes. Kasama na dito yung serving others, katulad ng volunteering, pagsama sa mga community service, reaching out to others, sharing stories of God's grace. Katulad ko, lagi ko isinishare ang pagsagip sa akin ng Panginoon mula sa stage 4 cancer na ako ngayon ay buhay at nag-uukol ng oras para pagsilbihan siya. Ang prayer and worship, pagsisilbi din sa Panginoon ito, yung mag-devote ka ng time araw-araw, consistently praying, paglilingkod yan sa Panginoon, ang pagba-Bible study, katulad din itong ginagawa natin dito sa page natin, na Run to You. This is an online ministry ng inyong lingkod. Araw-araw tayo nagba-Bible study, seeking understanding and wisdom. Isa rin itong pagtanggap ng tungkulin sa Panginoon. True worship, ang paglilingkod mo sa church, pagpa-participate sa prayer groups, pag-ministry, pag-offer ng iyong talents and skills sa worship services, praise and worship ministry, arts ministry, relationship ministry, youth ministry, at kung ano-ano pang ministry. Ang simpleng living a godly life is a service you offer for the Lord. Now for today, we will tackle what the Bible provides about guidance na tinatawag ka na ng Panginoon, kapatid, para magkaroon ka ng relasyon sa Kanya at tumanggap ka ng tungkulin sa Kanya. Pitong sinyales na ikaw ay tinatawag na ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Number 1, inner prompting and desire. Kapag nakakaramdam ka ng persistent desire to serve God, huwag ka na mag-alinlangan. Tawag yan ni Lord. Lumapit ka na sa mga katulad ko sa inyong locality at alamin kung paano ka maaring magkaroon ng tungkulin. Sa Philippians 2 verse 13, "For it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure." Number 2, affirmation through Scripture. Ito naman works like magic. God often confirms His call through His Word. Kapag nagbuklat ka ng Bible at nagbasa ka, may mga passages na titimo sa'yo, tatatak sa isip mo, magre-resonate sa'yo. Ibig sabihin yun, ina-affirm ni Lord ang sense of calling. Sa Psalm 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Number 3, gifts and talents. Si God daw, ini-equip ang kanyang mga tinatawag with spiritual gifts and talents. Sa 1 Peter 4 verse 10 to 11, "As each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God." Number 4, opportunities and open doors. Kadalasan binibigyan ka ng Panginoon ng mga opportunities na pasok. Halimbawa sa oras, inaalay ng Panginoon ng pagkakataon na makapaglingkod ka sa church na hindi conflict sa iyong trabaho. Sa Revelation 3 verse 8, "I know your works. See, I have set before you an open door, and no one can shut it." Number 5, burden for people and causes. Yung nararamdaman mo, ang pasanin, a deep burden or compassion for certain people or ministries. Sa Nehemiah 1 verse 3 to 4, "So it was when I heard these words that I sat down and wept and mourned for many days. I was fasting and praying before the God of heaven, and they said to me, 'The survivors who are left from the captivity in the province are there in great distress and reproach. The wall of Jerusalem is also broken down, and its gates are burned with fire." Number 6, confirmation from others. Maaring ang fellow believers mo ay ma-recognize at i-affirm sa'yo ang calling. Acts 13 verse 2, on how the early church recognized the calling of Barnabas and Saul. As they ministered to the Lord and fasted, the Holy Spirit said, "Now, separate to me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." At number 7, peace and assurance. Magkakaroon ka ng challenges at struggles sa pagtanggap mo ng tungkulin at pagsisilbi sa Panginoon. Kapatid, pero sa kabila ng mga challenges, there is often a deep sense of peace and assurance
when you are walking in God's calling. Colossians 3 verse 15, and let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful. Responding sa pagtawag sa iyo ng Panginoon ay daanin mo sa prayer. Magbasa ka ng Biblia at pakiramdaman mo ang leading sa iyo ng Holy Spirit. Magtiwala ka. Buksan mo ang iyong sarili at i-reveal sa iyo ng Panginoon ang iyong purpose in His perfect time. At ihanda mo ang sarili mo dahil He has prepared the work na ibibigay niya sa iyo. Manalangin tayo, kapatid. Maaari kang yumukod o ipikit ang iyong mata. Damhin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, salamat sa walang katapusang pag-ibig mo at sa pangako mong kaligtasan at walang hanggang buhay. Salamat sa mga blessing na iyong patuloy na pinoprovide sa amin. Nananalangin kami, Panginoon, na marinig namin ang iyong tinig, maunawaan namin ang iyong kalooban, at maintindihan namin ang iyong pagtawag. Hindi kami perpekto at walang perpekto sa amin, Lord. Kaya madalas ay nahihirapan kami na i-offer namin ang aming sarili sa iyo, Panginoon. Pero kami ay magtitiwala sa iyong calling. Tulungan mo kami to see your vision para sa aming buhay. Give us the strength, boldness, and faith to respond. Naway ang iyong power ay hilumin ang aming pangamba at kahinaan. We ask your guidance and power to fulfill your purpose in my life. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen.